Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:02 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of Sa expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di gaban nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong atanan. Mga biyan, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw na kita karon sang Lunes, Abril 20, tuig 2026. Hindi na maabiyan ang ikatatlo sa apatanan ka Lunes karon nga bulan sa Abril tuig 2026. Sa kadasig sang inadlaw maabiyan sang saan ulang kita nagsugod sa bulan sa Abril. And here we are counting the last 10 days sang ikaapat nga bulan sang tuig 2026. Sa masunod nga semana, last week of April na. Mabiyan sa gihapon mangingkaw po ninyo, tubtob alas 9:55 subong iyang aga. Ako ang inyo alaga, JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, sa mga kauturan naton sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamyo taman sa isa kamed-ayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagawpod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa mabatian live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Subuman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta na kamo mga biyan? Kamusta na ang kapaang sa inyo sinitag sa mga lugar? Ibalo naton mga biyan sa di lamang madugay ang latest update sa lakat sang panahon with Pag-asa Iloilo. Sa aton nga pagpakalagad subo nga aga, lakip sa aton sining nga pag-istoryahan mga biyan ang natalana nga pagpadulong ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Araneta Center Bus Terminal. Agod inspeksyonon ang Service Contracting Program sa Cubao. Magapangu naman ang presidente sa pagpanagtag sang cash aid sa mga TNVS drivers. Samtang istoryahan naman mga biyan ang pila ka mga dalagkuan nga balita nasyonal.
Langip na diri mga biyan ang pasalig sa aton nga gobyerno. Kaya hindi mag-untat kag hindi mag-isol ang gobyerno sa pag-obra sang mga tikang para maghinhawa ang mga pumuluyo. Hindi sa piyak sa nga nagapadayon karon nga tensyon sa Middle East. Check natin mga biyan ang latest update sa sang panahon. With the latest weather report mga biyan, kamusta ang mangina heat index subong adlaw sa Lunes? Kag may ginaparanaw bala nga mga weather disturbances nga mahimo magdala sa mga pag-ulan sa aton sini iyang rehiyon subong iyang semana. Mga may biyahe subong iyang semana, standby mga biyan. Mag-check kita sa latest nga update sa lakat sang panahon with Pag-asa Iloilo. Kaupod na ito mga biyan sa piyak nga linya sa paghatag sa aton sang latest weather update via Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sang Lunes, April 20, 2026. Ridge of high pressure area ay naga-extend over extreme northern Luzon. Kag diri naman sa western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat kag panag-uop, duga sa mga localized thunderstorms. Makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast, kamakadalas ang makasarangan nga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 23 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:36 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:01 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa dukoron nga adlaw ay posible magalabot 38 tubtob 39 degrees centigrado. Kag muna ang aton latest weather update, halin diris may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ayun, Ma'am Leonor, sa aton sini naman nga mga kulturan outside the Iloilo City, kamusta ma'am ang heat index sa inyo sining nga mga Doppler Radar Station? Well, base sa aton ding forecasted, sir, sa may Rojas City, Capiz, posible sila mag-aalabot 37 degrees Celsius ang ilang heat index. Sa may Mambusaw, 36 degrees Celsius. Sa may Dumangas, posible 39 degrees Celsius. Kag sa may La Granja, Carlota, Negros Occidental, posible magalabot 36 degrees Celsius ang ilang heat index, sir. Ayun, so kung basihan naton ma'am ang listahan karon do medyo manubo-nubo ni siya ma'am no compared sa mga naanda naton in the previous weeks. Yes, sir, medyo manubo-nubo gawa ni ang aton yung mga forecasted sa mga adlaw, sir. Ma'am, sa mga kultura naman naton nga may nakaschedule nga mga island hopping subong iyang mainit-init ang paniempo, madamo ang nagapadulong sa nanoy tuhay nga mga beach kag mga isla. Kamusta ma'am ang sitwasyon sa atong nga kadagatan? Well, sa karon, sir, ang aton nga wind intensity ay nasa moderate kag ang aton nga coastal water condition ay nasa moderate. So medyo ano lang ang makasarangan ang atong mga pagbalod sa buong adlaw. Though wala man kita tigil warning nga na issue. Ayun, Ma'am Leonor Silvestre, for your time information. Salamat gid ma'am ha, kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo sa liwat. There you have it mga biyan, latest update sa lakat sa panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Ma'am Leonor Silvestre sa pihak nga linya. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:11 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa aton nga Balita Nasyonal. Balita Nasyonal.
Hindi maguntat kag hindi mag-isol ang gobyerno sa pag-ubra sa matikang para mas maginhawa ang mga pumuluyo. Sino kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nabalaan niya ang sitwasyon sa kada Pilipino sa karon nga panyempo bangod sa hindi pa mauntat nga kinagamo sa Middle East. Kaangot sini ginpabutyag sa presidente ang ilang mga ginaubra nga tikang para nga mabuhinan ang kabugat sang epekto sang sini nga kinagamo kaangay sang fuel discount sa mga public utility vehicle kag mga bus service contracting program, 3 ka bulang extension sa validity sa mga nag-expire nga lisensya, student permit kag rehistro sang sasakyan. Kaga buwas nga adlaw mga biyan, lauman man ang mas malakong nga rollback sa presyo ng diesel, kerosene kag gasolina. Pagatag pa punto ni Presidente Marcos, hindi niya pagtugutan nga hindi makalabot ang ining alibyo nga ginapangabudlayan sa gobyerno sa mga pumuluyo. Samtang sa Araneta Central Bus Terminal, ang aktibidad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. subong Lunes sang Agra, Abril 20. Ini para inspeksyonon ang implementasyon sang service contracting program sa Cubao sa pagpanguna sa Department of Transportation. Mangingopod sa Presidente sa Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Vigor Mendoza. Sa ilalong sang Service Contracting Program, pagabayaran sang gobyerno mga biyan, ang operator o kung driver sang kapin 40 tubtob 100 ka pesos kada litro o kung kada kilometro. Sa idalom sa sining nga sistema, ang bayad ay mangin sandig mga biyan sa serbisyo kag hindi lamang sa kadamuon sang pasahero. Kadi magpadayon sa gihapon ng income sa mga driver bisan nga hindi puno ang ila sining nga salakyan. Alin sa Cubao, magadiretso man ang presidente sa elliptical road sa Barangay Central, Quezon City para pangunahan ang pagpanagtag sa cash relief assistance sa mga transport network vehicle service driver. So balantayan mga biyan hang ining mga aktibidad sa presidente subong aga sa Lunes, Abril 20. And speaking of Lunes, Abril 20 mga biyan, magahiwat sang payout sang 5,000 pesos nga cash relief assistance kung CRA ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa mga tricycle driver gikan sa 16 ka munisipalidad sa rehiyon subong Lunes. Sa probinsya sang Antique mga biyan, may hiwaton nga payout sa Banwa sang Kulase kag Valderrama. Sa probinsya sang Capi, sa Ibisan, Hamindan, Pontevedra, President Rojas, sa Pian kag Sigma. Kag sa probinsya sang Iloilo, mahiwaton man nga payout sa Barotac Viejo, Dingle, Leganes, Lemery, New Lucena, Pavia, Santa Barbara kag Banwa sang Zaraga. Kinklaro mga biyan sang DSWD Fields Office 6 nga ang opisyal nga listahan sa mga benepisyaryo naghalin sa mga validated data nga ginsumiten sa mga LGU sa sa mga Tricycle Operators and Drivers Association o TODA. Sa mga benepisyaryo, magdala lang sa original nga valid driver's license kag isa ka photocopy sini. Sa mga wala naman nadala sa listahan, may gapahamtang DSWD LGU Help Desk nga sarang palapitan sang mga driver. Samtang update mga biyan sa pagparagtag sang cash relief assistance sa Western Visayas. Naglabot na mga biyan sa masobra 114 milyones pesos ang cash relief assistance kung CRA na naparagtag sang DSWD Field Office 6 sa masobra 22,000 at tricycle drivers sa riyon. Sa digsa datos ang regional office nakadisburse na sa masobra sa 40 milyones pesos ang ila sining ahensya. This benefits mga biyan sa masobra 8,000
ka-tricycle drivers sa mga syudad kamasobra sa 74 milyones pesos sa 14,925 ka-tricycle drivers sa mga munisipalidad. Ang pagpanagtag siyang CRA kabahin sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nabuligan ang sektor sa transportasyon nga apektado sa pagtaas ang presyo sa produktong petrolyo. Samtang sa Department of Social Welfare and Development ng DSWD Negros Island Region, padayon man mga biyan ang pagpanagtag sang ayuda sang DSWD NIR sa mga kauturan naton sa Negros Occidental. As of April 16, mga biyan sa bugos nga Negros Island Region, nakalabot ang mga biyan sa 16,687 nga target beneficiaries, 15,417 diri mga biyan ang nakabato na sang nasambit nga ayuda. This means mga biyan naglabot sa 77 million pesos ang ila sining nga na-disburse, with a total of 92.39% nga accomplishment rate. Kag sa nagligad nga Biyernes mga biyan, ang DSWD ang naghiwat pagid sang special payout para ini sa mga drivers nga wala nakakuha sang ila sining ayuda sa nga nagligad nga Abril 16. Pila sa ilang mga biyan, kung makita natin diri sa mga pictures nga gin-share sa DSWD NIR, ang may difficulty nga magpadulong sa mga payout center, rason nga mismo mga staff sa DSWD ang nagpadulong sa ila sini tagsa ka mga lugar. Hiupan pre mga biyan nga tanan ini nga mga target nga tricycle drivers makabaton gid sa ila sini nga ayuda the soonest possible time, although 92% mga biyan now is a good number na for a target accomplishment sa aton sining DSWD NIR. Alas 9:20 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik mga biyan, istoryahan naton ining lakbay likha nga ginhiwat sang Department of Information and Communications Technology sang nagligad nga simana. Ang mensahe sang ila sining Undersecretary angon sa sining aktibidad aton nga pamatian pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna.
Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi na katapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:23 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. May biyan saksiyan nato no ang pagbisita kay ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Araneta Center Bus Terminal agud nga pangunahan na pag-inspeksyon sang Service Constructing Program. At magandang umaga po sa atin. Ang ining programa mga biyan ang isa sa mga tikaang sang aton nga gobyerno, particularly sa idalom sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga mabuligan ang transport sector sa ila sini pang-adlaw-adlaw nga pagbiyahe, especially sa buong mga biyan nga padayon ang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo sa world market kag diri sa aton nga pungsod o gidakalipay nato nga bisan pa paano buhin-buhin o kung nagdubo ini mga biyan subong iya nga mga inadlaw. So bakit ang pagsakay ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa isa ka modernized bus? Kaupod si Secretary Banoy Lopez ang tiglikom sa Department of Transportation. Kabay nga ang ining programa mga biyan ang mapatuman man sa ibang pagig nga mga lugar, especially nga diri sa aton sa Western Visayas. Madamo sa mga kulturan naton nga mga jeepney drivers ang naga-look forward nga mabalik ang libreng sakay ko ng service contracting program sa aton siniiyang rehiyon. Again mga biyan, sa dalom sang ining service contracting program, pagabayran ng operator kong drivers ang masobra o kung nakapin sa 40 to 100 pesos kada kilometro. Kag sa idalom sang sining sistema ang bayad ang batay sa serbisyo kag hindi lamang sa numero sa mga pasahero. Gani maga-income sa gihapon ng mga driver bisan hindi puno ang ila sining mga sasakyan. Makitaan sa aton sining video ang pagpakikinunanon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pila ka mga pasahero. Kipag-istorya ini sa pila ka mga commuter sa modernized bus nga iya sining ginasakaan. Again, this is in Araneta Center Bus Terminal mga biyan dito sa Cubao sa Metro Manila. As mentioned earlier, ginapasiguro sang presidente mga biyan nga padayon ang pagpagita sang pamaagi sang aton sining gobyerno nga hindi mapabayaan ang aton sining mga kulturan sa karon iyang may ginatubang pang problema kasunod sang epekto mga biyan sang tensyon sa Middle East.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:26 sa aga. Sa iban pa naton nga mga balita, sa balita lokal naman mga biyan. Nagpadulong si DepEd Secretary Sonny Angara sa probinsya ng Capiz, particularly mga biyan sa Rojas City, para pangunahan ang pagbukas ng National Festival of Talents. Sa tigli ko mga biyan, ang NFOT o kulang National Festival of Talents is truly a celebration. Iniisa ka selebrasyon sa mga talento sa mga pamatanon. Not only is it a competition, but it is also unlocks potential. Dugang pa niya sa sininga National Festival of Talents, we not only celebrate artistry but also give equal value to science and technology, recognizing creativity in all its forms. Nabaluan gina sugalaw sang maduagon nga parada kag performances ang opening ceremony sang 2026 National Festival of Talents sa Rojas City kahapon nga daw. Ginpangunahan ini ni Education Secretary Sonny Angara kung sa diin nagtingob mga biyana ang mga ginagabig pinakabaskog ng mga estudyante gikan sa 18 ka rehiyon para ipakita ang ilang mga kinaiya kag ikasarang sa technical, vocational, artistic kag subuman sa academic discipline. Ini mga biyan nga kasunod man sang mga series sang aktibidad o sang Department of Education sang siningkaroon lang natapos na ang National Schools Press Conference, isubong ang National Festival of Talents. Sunod naman nga pagabantayan mga biyan ang nagahilapit nga palarong pambansa. Alas 9:29 sa aga sa iban paginaton nga balita lokal. Padayon mga biyan ang pagpapag-on sa Department of Trade and Industry sa mga magagmay nga negosyante sa aton nga rehiyon. Inisapyak sa mga panghangkat karon nga dala sang kinagamo didto sa Middle East. Sang sining karon lang mga biyan, ang Department of Trade and Industry kung DTI Guimaras naghiwat sang NC Mobile Care sa Buena Vista. Particularly mga biyan sa Barangay Piñas ang nasambit nga banwa. Ang Mobile Care Program nagka-focus sa consultancy, advocacy, registration kag e-commerce. Sino sa DTI Guimaras lakip sa mga ginpatpat sa sining aktibidad ang nanoituhay nga programa kag serbisyo sang DTI, mga kinamatarong kag responsibilidad sa mga konsumidor, ang financial literacy kag ang pagduso sang green economic development o KONPROGED. Lakip man sa maging highlights sa aktibidad ang pag-avail sang 4B MSME Business Fund sang Small Business Corporation o ng SB Corp. Karagatuyo nga buligan ang negosyo nga apektado sa pagsaka sang presyo sang gatong sa digman sa nanging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ang aktibidad ginpakigbahinan sa 59 ka partisipante nga ginalakipan sa mga pamatanon, mga senior citizens, Pantawid Pamilyang Pilipino Program con 4Ps, kag mga micro, small and medium enterprises. Nagalamang DTI Guimaras nga kaupod ang ilang mga negosyo center. Ang NC Mobile Care Program, madamo pa ang mainganyo kag magmadilag-on sa pagnegosyo.
Samtang naglunsad naman ang Department of Trade and Industry kung DTI sang Integrated Registration Information System o kon iRegis, isa kang nationwide online platform nga tuyo nga padasigon kag mas papuson para sa mga negosyante ang pagproseso sa mga regulatory transaction. Sa idalom sa sining bag-o nga sistema, ang sales promotion permits pati na ang pagparehistro kag pagpa-accredit sa mga service and repair enterprise ang mahimo na matuman pinaagi online. Yes, mga biyan, ang iRegis naga-integrate man sa pila ka platform sang DTI, kaangay sang negosyo collect para sa business verification, kag DTI Pays para sa online payment, agud maghatag sang mas streamlined kag secured nga pag-apply. Samtang ang DTI-6 ang nagpahamtang sang iRegis Help Desk sa tagsa ka provincial offices agud maggiya sa publiko sa paggamit sang bag-o nga sistema. Katuyuan sa sining nga pagtingwa nga masigurado nga ang tanan nga negosyo makatransition sang matawhay sa digital services sang DTI. Alas 9:33 aga. Sining karon lang mga biyan ang Department of Information and Communications Technology kung DICT ang naghiwat mga biyan sang lakbay likha. Isa ka aktibidad nga ang katuyuan, mabaskugon pagid ang mga creative industry sa bug-os nga Pilipinas. In connection sa mga biyan, pamatiyan nato ang nangin mensahe ni Undersecretary Leandro Angelo Aguirre, ang Undersecretary sang DICT. Digital transformation is already happening and is reshaping how we work, connect, and create. While digital transformation brings with it many opportunities, we also know that such opportunities do not always reach everyone equally. Too often it flows towards those who are already connected, already resourced, and already positioned. This is why initiatives like Lakbay Likha exist. At their core, these initiatives are about widening access and reach. They're about making sure that Filipinos, not just those in Manila, not just those in the city center, but all Filipinos can take part and benefit from the digital economy. When we look at our creative communities, what we find is not a lack of talent. Kausap ko po kanina yung mga taga Mulave Studios kanina, and nakita natin yung quality ng ginagawa nila. But what we find are the gaps. The gaps exist between existing talent and the support needed to sustain it. The gaps between ideas and the pathways to turn them into real livelihoods. And the gaps between where our creatives are now and where they are fully capable of going. Lakbay Likha is one of our responses to these gaps. Through this program, we want to bring together in one space the things that too often remain separate. Learning and livelihood, creativity and commerce, local talent, and national opportunity. Or, katulad po ng slogan ng SICAP, international opportunity. Through workshops and showcases, we aim to give participants not just inspiration for the day, but tools and connections that they can carry forward. When we all support creativity, entrepreneurship, and digital capability, we create stronger pathways to jobs, income, and growth. While everyone is, of course, welcome, we want to be clear on who this event is for. This is not an event designed for those who are already established. It is designed for those who are still building, the freelancer still growing a client base, the small business owner figuring out how to scale. Here's quick ba? Yung mga biyan ang nangin mensahe ni President ako na Undersecretary Leandro Angelo Aguirre na post lang ini temporarily mga biyan bangod sang pagtayog sang linog sang nagligad nga Webes, but isa sa mga gin-highlight ni
Secretary Yusek kung Undersecretary Aguirre mga biyan ang kaimportansya no sa pag-fill the gaps between the creative industry kag ang potential kag ang suporta nga kinahanglanon sa siniiya nga sektor para nga magsanyog pagid ang ila siniiyang negosyo. Kag look forward ni Sekretaryo ni Yusek Aguirre mga biyan o nga madamo pa nga mga oportunidad kag intervention ang mapalabot sa aton nga gobyerno sa sining creative industry with a goal mga abyano nga maka-create sang mas madamo pang trabaho o kuna employment sa aton sining nga mga kauturan. Balikan naton mga biyan ang nangin mensahe ni Yusek Aguirre o sa sining lakbay lika opening sa nagligad iyang semana. As I was saying earlier, this is not a program designed for those that are already established. This is not an Ayun mga event biyan for ang them. Of course, they are pagpadayon welcome. sa mensahe ni Yusek But Aguirre. the program, the event is designed for those who are still building. The freelancers still trying to grow a client base. The small business owner figuring out how they can scale, how they can support their employees better. The student deciding what kind of future career is possible. And the artisan wondering whether there is a market for them beyond their community. We want every person who walks out of here today to leave with something concrete, a skill reinforced, a contact made, or an opportunity pursued. Aside from these, part of what we hope to achieve is a shift in mindset. We want to shift the belief that entrepreneurship or building something of one's own is a dream only for certain people. Yung idea na pang-empleyado lang ako. Of course, there is dignity and value in being an employee. And for a lot of people, that is a meaningful and important path. But we also want people to see that they are not limited to just this path. We want to help people not to limit themselves in terms of what they can dream, in terms of what they believe they can achieve. They can be entrepreneurs. They can build an MSME. They can work as a freelancer. They can pursue creative work and turn it into an actual meaningful livelihood. The digital economy has opened more paths, more opportunities than ever before. And today is about making those pathways not just visible, but realizable, so that more Filipinos can see what is possible and pursue it with confidence. We are also mindful that digital transformation is not a single journey with one starting point. People come here with different backgrounds, different levels of exposure, and different needs. Some are just beginning to explore what the digital economy can offer. Others are already operating within it and looking for ways to scale. The important thing is we need to meet people where they are and to build bridges between where they stand today and the many opportunities and possibilities that lie ahead. The objective feels especially meaningful here in Iloilo. This is a city that has never needed to be convinced that creativity has value. Its culture, its craftsmanship, yung bags po sa labas, the hand-painted, hindi ko na ipopronounce yung pangalan. Bahe? Bahe? Okay, so sana tama po pa yung pagkasabi ko. Its history of commerce and artistry, all of it speaks to a community that already understands the relationship between creativity and livelihood. Nung umikot po kami kahapon, we hear stories of small stalls, small businesses na napalaki na nila. Nagkape po kami sa Madge. Yung Lapas Bachoy, kilala na sa lahat. Pansit Molo. Of course, different types of creativity. But the important thing is, I think that is something that Ilonggos already know and already believe in.
What today offers is an opportunity to deepen that understanding, that belief, and connect it to the tools and platforms of the digital age para po makita natin na yung binibenta natin, yung ginagawa natin, hindi pang Iloilo lang, hindi pang Region 6 lang, hindi lang pang Pilipinas, pero pang international. And to ensure that Iloilo's creative economy is expanded and future-ready. The future of the Philippine digital and creative economy will not be built in one place. It will not emerge from a single city, a single sector, or a single event. It will be shaped by the collective efforts of communities across the country and by individuals who decide to invest in their own growth and in the growth of those around them. Today is one of those moments. So we encourage everyone here to engage fully, to ask questions, to introduce yourself to the person beside you and around the room, to take seriously the conversation. Ang kabahin mga biyan, sinipahayag ni Yusek Leandro Angelo Aguirre, ang Undersecretary sa Department of Information and Communications Technology. So gindayo yung mga biyan, sa iya sining nangin mensahe ang creativity sa mga Ilonggo. Sa iya palang paglibot diri sa probinsya kag syudad, iya na nga nakitaan mga biyan ang tumalagsahon nga talento sa mga Ilonggo, no? From a simple business nga nag-evolve into a large-scale business kag ini pinaagi man sa creativity in all forms diri sa aton iyang syudad. Kag sa iya man nga mensahe mga biyan kin-emphasize ni Yusek Aguirre mga biyan nga kabay nga mahangpan o kung mainganyo gid ang mga kauturan naton, especially those who are working as a employee. O nga mahimo gid nga mangin negosyo ang ila sining creativity. Mga freelance naton, mga small scale nga mga creators ang gina-look forward sa aton nga gobyerno nga mangin isa ka dako nga negosyo sa palaabuton. Gabay nga pinagi sa sining ginhiwat nga lakbay likha, madamo sa mga kultura naton, mga simple kag budding creators kung ang nagapanugod pa lang nga mga negosyo will soon end up bilang mga dalagko ng negosyo, contributing sa aton sining ekonomiya kag subong man sa creative sector sang pungsod Pilipinas. Alas 9:44 sa aga. Sa aton mga pagbalik, dugang nga mga balita kag impormasyon aton nga patpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, kita kwetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment.
Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:47 na sa aga sa gihapon, nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Mabiyan nag-emergency landing ang isa ka flight sa Philippine Airlines, particularly ang flight PR2544 na RPC 8619 kahapon. Halin sa Dumaguete padulong sa Manila sa Iloilo International Airport. Nabanta alas 4:30 kahapon siyang hapon. Sandig sa report mabiyan nagkulang ang oxygen supply sa kabina sa nalabot sa aeroplano ang cruising altitude nga 32,000 feet. Iluway naman nga nakahugpa ang aeroplano apang may pila ka pasahero nga kinahanglan madapatan sa nakaigo nga pagbulong pag-abot sa paluparan. Sa isa ka pose ang isa ka pasahero may problema na nga daad ang nasambit nga aeroplano, particular ang ila sining air conditioning system. Wala gid ini na tigayon nga masolusyonan. Nagalala pa ini bangod sa mga turbulence nga na-eksperyensyahan sa ila sini ginasakyan nga aeroplano. Batagay mga biyano, lagili kahapon hilway nga nadala sa Iloilo International Airport ang ining aeroplano. Naghilway man ang tanan nga mga pasahero, although pila ka mga pasahero nila mga biyan ang ginreport nga naglain ang pamatyag. Inahulat-hulat na to ng official statements ng Philippine Airlines tuhoy sa siniiyang natabo mga biyan. But unfortunately, as we speak, wala pa siyang may napagwa nga official statement ang nasambit iyang airline company. Alas 9:50 sa aga. Bantayan ang iban pang mga balita kag impormasyon nga ginabantayan mga biyan sa Radyo Pilipinas News Team sa aton sining mga public affairs program kag sumuman sa aton nga official Facebook page. For the meantime mga biyan, it's time to say goodbye. Diri na lang kutob aton nga edisyon sa mga adlaw sang Lunes, Abril 20, tuig 2026. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defantes sa studio, kay Mr. Rochelle Jones Sotahero sa transmitter. Ako na ba ang inyo naging alaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.